Nagpahayag nga si Professor Clarita Carlos na kahit naka-aircon pa ang classroom kung bobo ang guro, wala din learning mga bata. Umani agad ito ng matitinding reaksyon. Marami ang nakafocus sa sinabi. Siyempre, mali rin naman kasing isisi sa mga guro dahil di naman talaga ito ang totoo. Pero mas mahalagang pag-usapan natin ang mas malalim na ugat ng problema, ang sistema ng edukasyon mismo. Sa Pilipinas, ang guro ay overloaded. Kulang sa classroom, kulang sa materyales, kulang sa support staff, kulang sa malinaw at tuloy-tuloy na pulisya. Idagdag pa ang mababang sahod at napakaraming non-teaching tasks na ipinapasa sa kanila. Ang guro ay hindi kalaban ng edukasyon. Sila ang pinaka-frontline nito. Kung may learning crisis, ito ay policy crisis muna, budget crisis, governance crisis. Hindi sapat ang aircon kung ang curriculum ay pabago-bago. Hindi sapat ang gusali kung kulang ang training at suporta. Hindi sapat ang slogan kung walang tunay na reforma. Ang edukasyon ay salamin ng ating politika. Kung ang sistema ay nakatuon sa palabas at hindi sa pundasyon, ang mga bata ang nagdurusa. Panahon na para itama ang direksyon, iangat ang dignidad ng mga guro, ayusin ang sistema, hindi sisihin ang nasa silid-aralan. Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa, at ito ang damdaming makabayan. Hanggang sa muli.